Tumayo na po ang lahat at ating awitin ang pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pangmarapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin na may kababaang loob, ang ating mga kahinaan, ang ating pagkukulang, ang ating kasalanan sa Diyos at sa kapwa. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nagpakita bilang taong katulad namin ang iyong anak sa pamamagitan niyang naging aming kawangis. Kami nawa ay maging kanyang kaparis, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpapahayag mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang bugtong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon maglilingkod sa iyong tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan.
upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahihirap, maging tapat siyang tunay. Ang lupain naway niya'y umunlad at managana. Maghari ang katarungan sa lupain nitong bansa. Maging tapat itong hari sa paghatol sa mahirap at ang mga taong walay pag-ukulan ng paglingap. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ng kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakita ni Jesus ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol, at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Nang dapit hapon na, lumapit sa kanya ang mga alagad at ang sabi, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Payaunin na po ninyo ang mga tao sa mga karatig nayon at bayan upang makabili ng pagkain." Ngunit sinabi niya, "Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain." Bibili po ba kami ng halagang 200 dinaryong tinapay upang ipakain sa kanila? Tanong ng mga alagad. Ilan ba ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, wika niya. Pagkatapos tingnan ay kanilang sinabi, 5 po at 2 isda. Iniutos ni Jesus na ang lahat ay maupo ng pulo-pulutong sa damuhan, kaya't naupo sila ng manda-mandaan at 5-50. Kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. At pinaghati-hati niya ang 2 isda at ipinamahagi rin. Ang lahat ay nakakain at nabusog. Nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na hati-hating tinapay at isda, nakapuno sila ng 12 bakol. Sa mga nagsikain, 5,000 ang mga lalaki. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus. Noong linggo, nagkaroon ho tayo ng Bible enthronement
dahil ngayong buwan ay National Bible Month. Ano ho? Ang simbahan, binibigyan diin yung kahalagahan ng salita ng Diyos sa buhay natin. No? Mahalaga naman talaga na ipahayag natin ang salita ng Diyos. Ngayon ang tanong, mahirap bang ipahayag ang salita ng Diyos? Mahirap po ba? Madali o mahirap? Ano sa tingin ninyo? Hindi kayo mapatingin. Mahirap ba madali? Mahirap. Mahirap. No? Hindi naman talaga madali na ipahayag natin ang salita ng Diyos. At mas lalong mahirap ipahayag ang salita ng Diyos sa mga taong gutom. No? Mahirap talaga ipahayag. No? Sa mga taong walang laman ng tiyan. Natatandaan ko nung sinabi ng professor namin sa missiology. Sinabi niya to. No? Huwag kayong pupunta sa basta-basta na lang sa mga depressed area pagkatapos magpapahayag ka doon ng salita ng Diyos. No? Sabi ng professor, hindi kayo papansinin yan. Bakit? Kasi kumakalamang tiyan nila. No? May punto naman talaga. May punto na mahirap talagang ipahayag ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa mga taong gutom. Kaya nga sa Ebanghelyo, si Jesus, gumawa siya ng paraan para pakainin yung mga tao. No? Kasi mahirap naman kung magtuturo siya na magtuturo. Pero yung mga tiyan naman ng mga tao na pinapahayagan niya ng salita ng Diyos na mabuting balita, gutom. Hindi ba kapag ang bata nga, kapag nagtuturo ka sa eskwelahan, kapag gutom yan, hindi ka intindihin yan. Hindi ba? Hindi nila iintindihin yung sinasabi mo kasi gutom. Kaya nga ganon din sa Jesus. Pinakain niya yung mga tao. Sa unang dinig, para bang pag sinabi mong mahirap mahirap magpahayag ng salita ng Diyos sa mga taong gutom. Para bang ang dating parang mas mahalaga yung makalupang benepisyo kaysa sa benepisyo ng kaluluwa. Ano ho ang ibig sabihin? Ang kahulugan nito, hindi tayo makapagpapahayag ng mga bagay na mga makalangit nang hindi natin inuugnay sa mga bagay na makalupa. Hindi natin pwedeng pag-usapan ang salita ng Diyos sa ibabaw ng ulap. Dapat ipahayag natin ang salita ng Diyos na nakatungtong tayo sa lupa. Hindi natin pwedeng pansinin ang mga konkretong issue ng buhay katulad ho ng kagutuman. Hindi biro ang issue ng kagutuman. Sapagkat ito ang pangunahing kailangan matugunan ang gutom ng mga tao. Ang tunay na nagpapahayag daw ng salita ng Diyos ay yung paghipo sa tunay na kalagayan ng mga pinagpapahayagan ng salita ng Diyos. At ang tunay daw na nangangaral ng salita ng Diyos, nakakadama, nakikiisa sa dusa at hirap ng mga tao. Yan daw talaga ang tunay na nangangaral. Ramdam mo yung gutom ng pinagpapahayagan mo ng salita ng Diyos. Ano ba ang layunin natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos? Ang layunin natin, ipadama sa lahat na ang Diyos nakikiramay. Nakikiramay sa pagdurusa. Iyan ang layunin natin sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ipadama natin sa lahat na ang Diyos ay nakikiramay sa mga pagdurusa. At sino ang instrumento? Tayo ho. Tayo ang instrumento ng Diyos para mangyari yun. Para ipadama natin sa ating kapwa na nakikiramay ang Diyos.
Kaya nga kung ikaw ay may planong magpahayag ng salita ng Diyos, pero wala ka namang intensyon na magbahagi na kung anong meron ka, no? Sa mga taong gutom, sa mga taong nangangailangan, ay limutin mo na yung magpahayag ka ng salita ng Diyos. Kung hindi ka rin man lang marunong magbahagi. No? Hindi naman sinasabi ng Diyos na resolbahin natin yung problema ng mundong ito. No? Hindi naman talaga natin kayang resolbahin kung anong merong problema sa mundo nito. Kasi tayo rin mismo nangangailangan. Tayo rin nagigipit. No? Tayo rin nahihirapan. Pero hindi hadlang, no, ang mga ito para hindi tayo magbahagi. At ang pinaka-epektibong pagpapatotoo sa salita ng Diyos ay yung konkretong pagtulong. Lalong-lalo na talaga doon sa mga lihitimong nangangailangan. Kaya nga ang hamon itong hamon sa ating simbahan. Sino bang bumubuo ng simbahan? Sige nga ho, sino bang bumubuo ng simbahan? Sino-sino? Sino? Tayo. Ano? Pag sinabing tayo, nandyan ng mga pari, mga obispo, mga reliyoso, mga laiko. No? Yan ang bumubuo ng simbahan. Ano? Mawala dyan ng isa, hindi natin matatawag na simbahan. Ano ko? Tayo. No? Mga pari, mga obispo, mga reliyoso, mga laiko. Tayo ang simbahan. At anong hamon sa atin? Kailangan nating kumilos. Kailangan nating magkaisa sa iisang magandang layunin. Anong layunin natin? Maging buhay tayo na saksi ng salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng konkretong paglilingkod, pagtulong, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. No? Noon pa man, bago pa lang si Pope Francis, ito na yung kanyang panawagan. No? Bilang simbahan. No? Sabi nga ni Pope Francis, hayaan natin na madumihan tayo bilang simbahan. No? Lumabas tayo, no, sa lansangan. Abutin yung ating kapwa. No? We have to reach out the marginalized of the society. Abutin yung mga binabaliwala. Abutin yung mga isinasantabi ng lipunan. Mga batid, kung hindi natin magagawa yun, hindi talaga natin na ipapahayag ang salita ng Diyos. At ang tanong, no, gumagawa ba tayo ng pagkakawang gawa bilang patunay na ipinapahayag natin ang salita ng Diyos sa ating kapwa? Tanungin natin yung ating sarili. Nagiging buhay ba tayo na saksi ng salita ng Diyos? Tayo na rin ho ang makakasagot, no, sa ating mga sarili. Mahalagang suriin natin, siyasatin natin ang ating mga sarili. No? Nagiging buhay ba tayo na saksi ng salita ng Diyos? Tumayo po ang lahat. Ang Diyos Ama lamang ang makatutugon sa pagkagutom ng puso at kaluluwa. Kaya't idulog natin sa Kanya ang ating mga pangangailangan. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ang simbahan naway maimulat sa mga kasapi nito ang pagkagutom at pagkauhaw sa tinapay ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Atin nawang maunawaan na ang mga hinahanap ng puso ay hindi matutugunan ng paghahangad sa makamundong tagumpay o mga material na bagay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan.
ang mga nagsasayang ng kanilang panahon sa walang silbing paghanap ng kaligayahan sa maling paraan, naway matagpuan ang tamang landas at layunin nila sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Ang mga may karamdaman at kapansanan, naway itaguyod at aluin ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Ang mga namayapa na ay makasalo nawa sa walang hanggang piging sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mass offerers. Tony Lumawig and family, Virgie Ecraela and family, Emelita Coelho, Apostolado ng Panalangin, Charismatic Prayer Group, Extraordinary Ministers of Holy Communion. Sa lahat ng mga magsisipag-alay ngayong gabi, manalangin tayo. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Ang bawat individual at mga pamilyang nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Enero, naway patuloy na magbahagi tanda ng kanilang pagsamba, pasasalamat at pagtitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan. At ang bawat pamilyang sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa, naway matugunan ang kanilang mga intensyon. Manalangin tayo. Banal na Pastol, pakainin mo ang iyong bayan. Nais ko rin isama yung mga taong humihingi na aking personal na panalangin. Pasasalamat para sa biyaya ng buhay ni Teresita Ribistir na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. Gayun din para sa natatanging kahilingan ni Bishop Noli Bucco, Monsignor Manny Gabriel, Monsignor Jerry Santos, Monsignor Rigoberto Guzman, Monsignor Peter Cañonero. Gayun din para sa natatanging kahilingan ng mga pari at miyembro ng Focolare Movement, Father Joel Castillo, Father J. Torres, Father Jeremiah Upuob, Father Georg Fender, Father Alvin Raipan, Father Carlo Magno. Gayun din para sa natatanging kahilingan ng mga madre ng Religious of the Good Shepherd Sisters at Contemplative of the Good Shepherd Sisters, mga madre ng Little Sisters of the Poor at Missionary of Charity, Marian Monks of Eucharistic Adoration. Gayun din para sa natanging kahilingan ni Crispina Lau and family, John Paul Vincent Merabueno and family, Sadi Beras and family, Rosita Parisal and family, Doris Soldebillo and family, Charles Munoz and family, Oscar De Leon and family. Manalangin tayo sa Panginoon. Banal na Pastol, pakanin mo ang iyong bayan. Ama naming makapangyarihan, ibinigay mo sa amin ang tinapay mula sa langit bilang pagkain sa aming paglalakbay dito sa lupa. Gabayan mo ang aming mga hakbang sa daan ng katarungan at kapayapaan. Idinadalangin namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Mga
Manalangin kayo mga kapatid, pagtong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihaing mga alay upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay siya namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, nahayag sa amin ang katuparan ng iyong balak. Ngayon nga ay iyong pinakikita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa pagpapahayag ng anak mong ginigiliw, na siya ay hindi naiiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin ay magningning ang kariktan ng kadakilaan niyang hindi magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng iyong kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo
para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Roberto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian at ng mga reliyoso at reliyosa at lahat ng laikong mananampalataya na bumubuo ng iyong sambayanan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili na gagagaling na utos at turo na Jesus na ating Panginoon at Diyos, buong lakas loob nating ipahayag. Hinihiling namin kami adya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa mga takot at pangamba, ilayo sa mga karamdaman at sa lahat ng uri ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo.
Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ang salita na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Siya ang ating daan, ang katotohanan at ang buhay na patuloy na nagpapagaling, nagpapatawad at nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Sa bagong talang, ang
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkaloob mong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami ay pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muli tayong lahat. Ang ating second collection po ay para sa patuloy na pagpapagawa ng simbahan ng Kristong Hari sa Commonwealth. Salamat po sa inyong pagtulong sa ating diocese sa pamamagitan ng second collection. Salamat sa lahat ng mga pamilya at individual na nag-aalay ng kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Enero. Salamat po sa lahat ng naging tapat sa alay kaloob 2024. Makakatanggap po kayo ng poster ng Our Lady of Fatima, healing oil at estampita, pati na din po ang alay kaloob kit for 2025. Mag-alay kaloob na. Available na din po ang Epiphany Chalk sa Athens Shrine and Paris. Magbabasbas po tayo ng Epiphany Chalk sa lahat ng ating mga misa from January 5, Epiphany Sunday, until January 19, Feast of Santo Niño. Isulat po sa ninyo ang 20 plus C plus M plus B plus 25 sa inyong mga pintuan. Abbreviation po ito ng Gaspar, Melchor at Baltasar. At sa Latin ay Christus Mansionem Benedicat, na ang ibig sabihin ay May Christ bless this home. Inaanyayahan po ang lahat ng mga Katoliko na magsulat gamit ang Epiphany Chalk sa inyong pintuan at tanggapin ang biyaya ng kapayapaan, kagalingan at proteksyon ng Panginoon sa inyong buong pamilya. Gamitin po ninyo ang rito ng 20 plus C plus M plus B plus 25 na matatagpuan sa ating Epiphany Kit for only 50 pesos. At gawin ito bilang isang pamilya. Ngayon, January ay National Bible Month. May Kids and Just po tayo sa January 19, Bible Quiz B, Vicariate level, sa January 18. Diocesan level sa January 25. Sumali po tayo sa ating Bible Quiz B. Makipag-ugnayan po tayo kay Kuya George Bersabe, ang ating Biblical Apostolate Ministry. Abangan po natin ang pagbubukas ng Jubilee Door ng Diocesan Shrine and Parish of Our Lady of Fatima, Episcopal Coronation of the Miraculous Image of Our Lady of Fatima, Blessing of the Image of Saint Jacinta and Saint Francisco Marto, at pagdating ng first class relics ng 2 batang pastol mula sa Portugal. Salamat sa Diyos sa mga biyayang ito sa ating lahat. Maraming salamat po. Nais kong pasalamatan lahat na nakisa sa banal na pagdiriwang, gayon din yung mga nag-alay ng pamisa, sa ating mga mass operors, at sa lahat po na naglingkod sa banal na misang ito. Maraming salamat. Magsitayo na pala. Sumainyo ang Panginoon. Ibuko kayo tingin ng pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo'y makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan at magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayon at magpasawalang hanggan. At pagpalain kayo na mahabagin at makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nasa